Paano nga ba gawin ito? Dynamic or formula-made calendar sa Excel. Wow! Napakaangas. Hey mga kautak, una natin gagawin is dito sa part ng month na to is lalagyan natin ng drop down list para hindi na tayo magpagod na mag-type ng pangalan ng mga buwan. At para gawin yon is napakadali lamang po. Una nyo lang gagawin is click nyo dito sa cell kung saan natin lalagyan ng drop down list and then punta kayo dito kay data na tab. Ayan. And then punta kayo dito kay data tools na group and then click nyo yung data validation. Pag-click natin ng data validation, siyempre lalabas tong data validation na window. Then dito sa under ng allow, click nyo ito, then click nyo dito yung list. Ayan. Then after that mga kautak, dito sa source ito, pwede nyo ditong kung meron kayong tab no, ng Excel, sa Excel na may list na kayo ng mga buwan, is pwede nyo lang i-highlight yun. For example, ganyan, i-highlight nyo ng ganyan. So kung nandito yung mga buwan nyo, pwede. Pero sa akin, wala kasi akong ganong list no. At dito, ilalagay ko or itatype ko lang. So, type ko lahat ng buwan. Ayan. Ayan, na-type ko na lahat. Make sure lang na tama yung spelling na itatype nyo kada buwan, no? At yung, yung pagitan is comma, no? Parang yun yung naghahati sa kanila. After that, click nyo na yung OK. And then, makikita nyo dito, mga kautak, is magkakaroon na dito ng arrow, no? Na ibig sabihin, meron siyang drop-down list. And then, pag click nyo yan, andyan na yung list, no? Na tinype natin, yung, which is yung mga buwan. Ayan. So, pwede na natin mamili ng ganyan, no? Hindi na tayo mahihirapan na type ng pangalan ng buwan, no? Dito, after that, no? Sa year, mga kautak, so dito, pwede na lang siguro natin i-type yung buwan, o yung year, no? Kasi, ano lang naman yan, eh, 4 characters, no? Madali na lang i-type. After that, mga kautak, dito sa part, dito sa taas ng calendar natin, is i-type nyo tong formula na to, no? Equals, ayan, date, ayan, value, ayan, and then, open parenthesis, and then, click nyo itong month, ayan, tapos, end sign, tapos, click nyo itong year, no? And then, close parenthesis, and then, pag ano nyo dyan, is ganyan yung lumabas. Kasi naka-number format, no? Ganyan kasi yung nagiging tawag dito parang standard na format. At gusto ko na ang maging dito, ang maging value no nalalabas is dapat yung month and year lang no. For example, March 2024 lang nakalagay diyan. So madali lang naman 'yan kung paano gawin. Ang gagawin niyo lang, click nyo lang ulit yan, no? Baka nalipat nyo sa ibang cell, tapos click nyo yung control 1, so lalabas na tong si format cells na window. Click nyo na ngayon yung custom, ayan. So dito sa part na to, burahin nyo tong part na to, and then type nyo to. 4 na M, ayan, kung makikita nyo to, yung sample, ayan, yan ang magiging format niya. 4 na M, then space, tapos kahit 3 Y, ayan, para lumabas yung year, ayan. And then click na natin yung OK, and then boom. So year or month na lang at year yung nakalagay. After that, mga kautak, click nyo na dito sa cell under Sunday, no, yung below Sunday. Dito nyo lang ilalagay yung formula. Type nyo lang itong formula na ito. Equals, sequence, ayan, and then, open parenthesis. Sa rows, mga kautak, 6 ito. Ayan, 6. Ayan, kung tatanungin nyo bakit, kung bibilangin nyo yung mga calendar, laging 6 yung level nila, di ba? Ayan, kaya ginawa ko 6 din yan, no? 6, ayan. So, 6 yan. And then, sa columns naman, so, kung ilang days, no? So, 7 days, no? From Sunday to Saturday. Ayan, 7 yan. And then, after that, sa start date, mga kautak, click nyo dito. Ayan, click nyo kung nasaan yung cell nyo na yan. And then, click nyo yung F4. Ayan, para mag-lock. Ayan, para mag-lock. And then, click nyo yung minus. Ayan. Then, click nyo or i-type nyo itong weekday. Ayan, kasi yung weekday, ang function niya, parang pinaformula niya kung anong araw. For example, ito, kung pang ilang araw siya, doon sa linggo, no? Kaya kailangan natin yung weekday. So after that, yung weekday, open parenthesis, click nyo ulit dito and then click nyo ulit yung F4 para mag-lock and then comma, ayan. So click nyo yung Sunday through Saturday and then click nyo yung 1, ayan. And then close parenthesis. Tapos lagyan natin ng plus 1 kasi mga kautak, yung tinesting ko, no, na ganito lang yung nangyari, yung ganito lang yung formula, ang nangyayari is mali, no? For example, yung March 1, 2024, no? For example, dapat Friday siya, nagiging Saturday siya, kaya nilagyan ko siya ng plus 1. And then, after that, comma, and then yung sa step, ito step 1 lang, para isa-isang lang. Ayan, dilaktaw-laktaw. And then, after that, close parenthesis nyo na, and then, boom! So, naging ganyan na siya, number. Ayan, number lahat. So, meron na lahat nakapil, lahat ng space dito sa ating calendar. At kapag tinransfer natin or tinonvert natin siya sa format na short date, ayan,
So, ganyan na yung magiging ano niya, format, no? Lahat yan, date na. For example, ito, hanapin natin si March 1, 2024, which is ito. So, huwag kayo malito sa aking format ng date, no? Lagi kasing nauuna sa akin yung days kaysa sa month, no? So, ito yung March 1, 2024. Check muna natin kung tama yung March 1, 2024 ay dapat Friday. Ayan. So, click ko dito sa part ng ano ko. So, March 1, so Friday. So, tama. Etong part na to, mga kautak, is okay na to kasi makikita na natin yung kung anong date, no? For example, no, maglipat tayo ng date month. So, ayan, tama na rin lahat yan. Kaso lang, ang pangit dito, hindi siya mukhang kalendaryo, no? Kasi buong date yung nandoon sa mga cell, no? Ayan, so gusto natin yung date lang or yung araw lang yung makikita, no? Para tunay na siyang kalendaryo, no? At para gawin yun is napakasimple lang. Click nyo lang yung control 1 sa keyboard, tapos click nyo yung custom. Ayan. So, dito naman sa part na to, burahin nyo ulit. Ayan. Tapos, type nyo yung letter D na malaki. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan na yung magiging sample niya. Then, click nyo yung OK. After nyo maklik yung OK, mga kautak, kung mapapansin nyo, it's, diba, mga date na lang, no? Yung makikita. Kaso lang, hindi pa siya mukhang kalendaryo. Kasi, yung August, no? Dapat puro August lang yung makikita. For example, itong 28, 29, 30, 31, hindi na to August. Ano na yan? Yung nakaraang buwan. Ibig sabihin, July 28, 29, 30, 31 yan. Tapos, ito pa. Yung September hanggang dito is, ano na to? September na tong part na to. Dapat, hindi yan makikita, no? Hindi siya visible. At para gawin yun, mga kautak, is ang kailangan natin gawin is ganito. Highlight natin lahat dito. Ayan. Then, punta kayo kay Home tab. Ayan. Click nyo yung Conditional Formatting. Click nyo ngayon yung New Rule. After that, click nyo yung Use a Formula. Ayan. Tapos, dito sa formula bar na to, usog konti, ayan. Dito sa formula bar na to, ang gagawin nyo or i-type nyo is equals month. Ayan. And then, open parenthesis. Then, click nyo sa cell kung saan tayo nag-type ng equal sequence, no? Sa akin dito, di ba? Ayan. So, kung makikita nyo may dollar sign yan, so tanggalin nyo. Dapat hindi siya nakalock. Ayan. F4 nyo para matanggal yung dollar sign or manually delete nyo. And then, close parenthesis. Ayan. And then, after that, ang goal natin siya, di ba, i-hide natin yung mga hindi equal or hindi siya part ng ano kung anong buwan dito. So, not equal to. So, para ano yung not equal to, ganyan yan. And then, type nyo lang ulit yung month. Ayan, month. Then, open parenthesis. Click nyo naman dito kay August 2024. Dito, dapat nakalock po ito, no? Huwag nyo tanggalin yung lock. Ayan. So, close parenthesis nyo na. Then, okay na yung formula na yan. Then, click na natin sa format. So, nandito yung format cells na window. So, dito may mga tab yan. Punta kayo kay font na tab. Tapos, dito sa color, dito, click nyo to. And then, palitan natin yung font color to white. Ayan. And then, click natin yung OK. Then, click nyo na yung OK. And then, boom! Nawala na yung hindi parte kung ano yung buwan dito. At kapag pinili nyo kung anong buwan, for example, ayan, ayan, o, diba? Napakaangas. O, ha? Parang tunay na kalendaryo na talaga sa Excel. Yun lamang po, sana makatulong sa inyo and don't forget to like, comment, and share this video para marami yung matuto. Yun lamang po ulit, maraming salamat. Use your brain. Gusto nyo ba ng ganitong mga video? Kung oo, follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. Also, click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload nating mga videos. And don't forget to like and comment nyo kung anong topic yung gusto nyo gawin nating video and share this video para mas marami rin yung matuto. Yun lamang po. Maraming salamat. Lagi nyong tandaan, araw-araw, use your brain.